Magandang araw mga bata. Para sa ating unang araw, magkasalungat na salita. Salitang naglalarawan. Pagkakasunod-sunod ng pangyayari at pagsulat ng maikling talata. Ano ang nasa larawan? Naranasan niyo na bang magpalipad ng saranggola? Ano ang kailangan para lumipad ang saranggola? Magbabasa tayo ngayon sa isang kwento tungkol sa hangin at saranggola. Habang nagbabasa, aalamin natin ang mga salitang magkasalungat, salitang naglalarawan at ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Basahin natin. Ang hangin at ang saranggola. Isang araw, may batang nagpalipad ng makulay na saranggola. Malakas ang hangin, kaya mataas itong lumipad. Ngunit maya-maya humina ang hangin, kaya mababa na ang lipad ng saranggola. Natuwa ang bata noong bumalik ang malakas na hangin. Sa huli, maayos niyang naibaba ang saranggola at masaya siyang umuwi. Ano ang pinapalipad ng bata? Ano ang tumulong sa saranggola para lumipad? Ano ang nangyari nang humina ang hangin? Ano ang naramdaman ng bata sa huli? Magkasalungat na salita. Ang magkasalungat na salita ay mga salitang may magkaibang kahulugan. Halimbawa mula sa kwento. Malakas, mahina, mataas, mababa, humina, lumakas, natuwa, nalungkot, maayos, magulo, masaya, malungkot. Salitang naglalarawan. Ang salitang naglalarawan ay nagbibigay larawan sa tao, bagay, hayop, o lugar. Halimbawa mula sa kwento. Makulay na saranggola. Malakas na hangin. Masayang bata. Pagkakasunod-sunod ng pangyayari. Ito ay ang tamang ayos ng mga pangyayari sa kwento. Gumagamit tayo ng mga salitang una, sumunod, pagkatapos, sa huli, upang mapagsunod-sunod ang mga pangyayari. Pagsunod-sunodin ang mga pangyayari sa kwento. Una,
nagpalipad ng makulay na saranggola ang bata. Sumunod, lumakas ang hangin kaya mataas ang lipad ng saranggola. Pagkatapos, humina ang hangin kaya bumaba ang saranggola. Sa huli, maayos na ibaba ng bata ang saranggola at masaya siyang umuwi. Ang magkasalungat na salita ay may magkaibang kahulugan. Ang salitang naglalarawan ay nagbibigay linaw sa tao, bagay o pangyayari. Ang kwento ay may tamang pagkakasunod-sunod ng pangyayari at maaaring ilahad sa maikling talata. Gawin natin. Piliin ang kasalungat ng salita. Bilugan ang letra ng tamang sagot. Gawin natin. Piliin ang tamang salitang naglalarawan upang mabuo ang pangungusap. Ikalawang araw. High frequency words. Salitang naglalarawan. Salitang pang-ugnay. Pagsulat ng kabit-kabit na pangungusap. Ano ang ginagawa ng mga bata? Masaya ba ang mga bata o malungkot? Ilarawan ang parke. Basahin natin. Kami. Kami ay naglalaro. Ang. Ang bata ay mabait. May. May aso sa bahay. Ito. Ito ay lapis. Kami. Kami ay may laruan. Sa. Ang bola ay sa mesa nakalagay. Basahin natin. Si Ana sa paaralan. Si Ana ay isang masayahing bata. Siya ay pumapasok sa paaralan araw-araw. Sa klase, siya ay masipag at mabait sa kanyang mga kaklase. Sino ang bata sa kwento? Anong mga salitang naglalarawan ang ginamit sa kwento? Tutularan mo ba ang ugali ni Ana? Bakit? Salitang pang-ugnay at o. Ang mga salitang pang-ugnay at o ay ginagamit upang pagdugtungin ang salita o ideya. Gusto ko ng mansanas at saging.
Gusto mo ba ng gatas o juice? Ginagamit ang at kapag parehong isinasama. Ginagamit ang o kapag pumipili. Gawin natin. Piliin ang tamang pang-ugnay upang mabuo ang wastong pangungusap. Gawin natin. Isulat ang mga pangungusap ng kabit-kabit. Ikatlong araw, magkasalungat na salita. Salitang kilos, pandiwa. Basahin natin. Malaki, maliit. Mabilis, mabagal. Masaya, malungkot. Mainit, malamig. Maaga, huli. Magaan, mabigat. Mataba, mapayat. Malakas, mahina. Tahimik, maingay. Ito ay mga halimbawa ng salitang magkaiba o kabaliktaran ang kahulugan. Salitang kilos o pandiwa. Ito ay salitang nagsasaad ng kilos o galaw. Sabihin kung anong kilos ang ipinapakita ng larawan. Si Tupe ay kumakanta. Sumasayaw ang mga bata. Mabilis lumangoy si Ana. Matuling tumakbo si Jose. Kumakain siya lagi ng gulay. Mabagal magsulat si Lena. Laging nagbabasa si Pedro. Gawin natin. Bilugan ang salitang kasalungat. Gawin natin. Salungguhitan ang wastong pandiwa upang mabuo ang pangungusap. Ika-4 na araw. Salitang kilos, pandiwa. Salitang pang-ugnay pero habang. Pagsulat ng kabit-kabit. Tukuyin ang mga salitang kilos sa pangungusap. Tumakbo si Ana sa parke.
Ang salitang kilos ay tumakbo. Kumain ng saging si Luis. Ang salitang may kilos ay kumain. Ang mga bata ay naglaro sa labas. Ang salitang may kilos ay naglaro. Sumulat si Maria ng liham. Ang salitang may kilos ay sumulat. Ang sanggol ay umiiyak dahil sa gutom. Ang salitang may kilos ay umiiyak. Ang salitang kilos ay nagsasaad ng galaw o aksyon. Salitang pang-ugnay pero at habang. Ang mga salitang pang-ugnay pero habang ay ginagamit upang pagduktungin ang salita o ideya. Si Ana ay nag-aaral pero siya rin ay naglalaro. Nagbabasa si Lino habang kumakain siya ng tinapay. Ginagamit ang pero kapag may kabaligtaran o kontradiksyon sa dalawang ideya. Ginagamit ang habang kapag may dalawang pangyayari ay sabay na ginagawa. Tukuyin ang wastong pang-ugnay. Naglalaro si Ana sa labas. Patlang nag-aaral si Liza sa loob ng bahay. Ang pang-ugnay ay habang. Gusto ko sanang kumain ng tsokolate. Patlang wala akong pera. Ang pang-ugnay ay pero. Naglilinis si Pedro ng kanyang kwarto. Patlang nanonood si Maria ng TV. Ang pang-ugnay ay habang. Masaya si Luis sa birthday party. Patlang medyo pagod na siya. Ang pang-ugnay ay pero. Nagbabasa ang bata ng libro. Patlang naglalaro ang kanyang kaibigan. Ang pang-ugnay ay habang. Ang salitang kilos ay nagpapakita ng galaw o aksyon. Ang pang-ugnay na pero ay para sa magkasalungat na ideya at ang habang ay para sa sabay na pangyayari. Gawin natin. Isulat ang mga pangungusap ng kabit-kabit. Gawin natin. Isulat ang tamang pang-ugnay pero o habang. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang Filipino. Paalam!